Halos 2 buwan nga itong nakatenga sa paggawaan. Unang ginawa, nagpalit ng buong stator assembly. At nung hindi pa rin umandar, pinalitan ng bagong harness. At pagkatapos nung ayaw pa rin, nagpalit ng bagong battery, TPS sensor, at nilinis na rin ang buong throttle body. Kaya naman ang ginawa, hinatak na lang ang motor pa uwi. At 9 na buwan na nga itong nakatambak. Ito nga ang pinuntahan ko dito sa Alfonso, Cavite. Kung medyo matagal na ang motor na hindi umaandar, ang una kong sinisilip kung meron pa bang langis. Sa case na to, meron pa. Medyo palitin nga lang. Ang importante, hindi ito natuyuan. Pagkatapos, tinanggal ko muna itong computer box dahil mamaya may gagawin ako dito. Ang sunod ko ngang sinilip itong fuel tank. Aalamin ko dito kung hindi ba nagkaroon ng problema ang wirings ng pump dahil sa sobrang tagal itong nakatambak at wala ring laman ito ng gasolina. Sigurado putol ang mga terminal nito. At ito nga, kitang-kita nyo naman, 5,700 to 6,000 ang presyo ng buong fuel pump assembly. Medyo masakit talaga sa bulsa kapag ganito ang naging problema. Kaysa bumili ng bago ang aking customer, ginawan ko na nga lang ito ng paraan. Medyo mahirap nga lang pero pang matagalan. Hindi naman kasi ako nakafocus kung magkano ang aking kikitain. Ang importante, makalis ang customer at the same time quality yung service. Pagkatapos ko na sigurado na okay na yung mga wirings, nilagyan ko nga ng konting grasa itong o-ring para bumao ng maigi itong IC dito sa fuel pump assembly. Pagkatapos, inayos ko na nga ang buong wirings. Nilinis ko na nga rin ang loob ng tangke. Buti na nga lang hindi ito kinalawang. Sa pagbabalik ng fuel pump assembly sa tangke, hindi naman ito pahirapan. Hindi ito katulad ng mga Honda na para bang susuko ka na. Pagkatapos ko na-assemble ang fuel pump sa tangke, nagsali naman ako ng bagong gasolina at pagkatapos, saka ko naman ito kinabit dito sa chassis ng motor. Ibinalik ang socket terminal ng IC, fuel gauge at hose papuntang fuel injector. Pagkatapos, ibinalik ko na nga itong battery. At sa puntong ito, aalamin ko na nga kung ito bang ECU ang dahilan kung bakit hindi umaandar. Unang terminal, good. Pangalawa, bagsak na yung resistance. Pangatlong paa, wala naman itong problema. Ito naman ngayon yung mga resistance ng 3 paa ng ECU para mayroon kayong comparison kung sakali mag-troubleshoot kayo. Di pagkatapos ko na confirm na sa ECU talaga ang problema, saka ko naman ito kinabit sa harness para nga magkakaalaman na. Ay, subukan natin mga bossing. Pambukas. Dito nga nagkaroon ito ng error 12. Kung mapapansin nyo, nagre-redondo naman ang motor pero ayaw lang nitong umandar. Kaya naman chinek ko yung kuryente sa ignition coil. Meron naman ito. Kaya naman ang sunod kong sinilip itong spark plug cap. Inalam ko nga ang resistance nito. Wala nga itong problema. Kaya naman lumipat agad ako dito sa spark plug. Nung nakita ko nga ito, pudpud na. Kaya naman no choice, kailangan magpalit ng bago para alamin kung aandar na nga ba. Makalipas nga ang 9 na buwan, eto, umaandar na yung motor. Kaso may napansin lang ako. Medyo mataas ang kanyang minor. At kasama nga yan sa aayusin ko. Dahil nag-request na rin ang aking customer na magpalit ng coolant. Kaya naman di ko na ito sinahod. At magpapalit na rin ako ng hose. Dahil pinapak nga ito ng mabait. Siya nga pala mga bossing, tungkol doon sa bagong computer box. Baka isipin nyo naman na paldo ako. Hindi yun galing sa akin. Si customer ang bumili nun. Nagsabi lang ako na computer box talaga ang pinaka main issue. Pagkatapos ko napalitan ng coolant at inayos ang hose. Ngayon, susubukan ko ulit panda rin itong motor sa pangatlong pagkakataon. Dahil sa sobrang taas ng minor, kaya naman ginamitan ko na nga ito ng diagnostic tool. Sa parameters, pumapalo nga ito ng 2,000 RPM. Para maayos ang minor ng motor, pinuntahan ko nga itong diagnostic. Sa function na ito, dito ko nga marireset ang isang actuator para bumalik sa normal ang idle ng motor. Successful naman ang pagre-reset ko, kaso mataas pa rin ito.
Ito ang dahilan kung bakit binuksan ko na nga itong throttle body para alamin kung saan nagmumula ang problema. Ang history kasi nito, binuksan ito ng unang gumawa. Kaya naman nung pagsilip ko dito sa IAC, wala nga itong o-ring. Kaya naman nilagyan ko nga ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko mapatino ang idle. Kahit nga ginamitan ko na nga ito ng diagnostic tool. Ngayon sa huling pagkakataon, matapos ang troubleshooting at pagre-repair, magkakaalaman na kung lahat ba ng ginawa ko ay nagbunga. Kung mapapansin nyo, bumaba nga ang minor at bumalik nga ito sa normal. Ngayon, pagkatapos ng 9 na buwan, sasabak na ulit ito sa kalsada. Sa mga nagtatanong kung saan yung pinaka-exact location ko, dito po ako sa loob ng Carissa Homes, Bagtas, Tanza, Cavite. Pagdating naman sa home service and labor, 2,800 nga ito. Sa mga sumusuporta sa akin, maraming salamat at hindi ako magsasawang tulungan kayo abot ng aking makakaya. God bless you all mga boss.